ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Discaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. I know, right? So, kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, ano nga, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold-upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direction na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga yun na nga, hold-upper, pretending to be the victim. Tigilin na yung mga pagdadahilan na kesyo hindi daw sila pinapasok ng City Hall sa office nila na, by the way, may credible source kami na hindi yan totoong nangyari. Sa halip na sabihin nilang wala na silang employees, kaya't hindi na ma-recover yung records. I mean, oh come on, no? Inamin mismo ni Sara Diskaya nung isang early hearing na definitely 2016 pa lang, nagsimula na silang tumanggap ng malalaking kontrata, pati sa flood control mula sa gobyerno. At tansya ng Blue Ribbon, from that 2016 to 2025, mga 305 billion pesos worth, kung di ako nagkakamali, ng kontrata ang na-secure nila sa gobyerno. Imposibleng ganyang kalalaking mga proyekto talaga ay walang paper trail at wala silang access doon.